Ang ingay-ingay mo lang pag ano eh, lang camera eh. Doon sa mga nagtatanong ng condition niya ngayon. So sa mga nagtatanong ng condition niya ngayon, kung kamusta na si Sofia, ayan, napanood niyo naman. Siguro dun sa management ng hospital, kasi pagdating pa lang dun sa billing, okay na eh. Pinapatawagan ko na dun sa nurse na naka-duty. And then yun yung sinasabi ko dun sa video na pinatagal nila. Alas 10 na ng gabi, kakontak na ng tito namin yung doktor doon sa UniHealth, yung lilipatan. Kami na lang yung hinihintay. Actually, pagdating namin dun sa UniHealth, wala na akong halos pinilapan kasi sa phone pa lang, sinesend ko na dun sa tito namin yung information ng bata, information ko. Pagdating namin dun, sinwab test na lang kami, then nag-fill up lang ako ng, pumirma lang ako ng mga document. Siguro sa PhilHealth yun. Itong kalokohan ng nurse dyan sa QMC, dyan sa Pedia Ward, sana mapanood nyo to. Alam mo, mag-out ka na. Ang ginawa mo, hindi mo tinawagan yung UniHealth, hinintay mo yung karelyebo mo, doon mo in-endorse lahat. So, lahat ng pinag-usapan natin dito sa umpisa ng shift mo, sinasabi ko doon sa karelyebo mo. Kakapasok niya lang, tapos bombard na agad siya ng information na ito yung gagawin. Kaya ang tendency, na inis na rin yun, tandaan kita yung karelyebo mo na tandaan kita. And then yung nagsabi doon sa asawa ko ng conscious pa naman po yung anak nyo. Kaya okay lang na maghintay pa kami. Natatandaan din kita, kilala kita. And by the way guys, yung video pala na siningit ko doon, hindi sa akin galing yun. Merong vlogger na nasa YouTube, nakapost yun. Shoutout po sa'yo sa pagpapahiram ng video. Sa second nurse, ang naging problema namin doon, yung billing. Kasi Saturday night yun, walang magbibill. So, ang nabibill lang nila is 13 plus. Nagiging problema, hindi namin matotal lahat. Maraming ginamit ang Panginoon na instrumento para matulungan kami. Yung naka-duty doon sa booth ng Helenta na yun. Taga dito sa Timonan. Kaya nakilala niya ako. Kinuwento ko sa kanya, ganito, ganyan, ito yung nangyari sa amin, ayaw kami palabasin. Sabi niya, usually 5,000 lang yung na-assist sa normal process. Sige, bigyan mo ako ng bill ngayon, ora mismo isi-zero balance natin yan para makalipat na kayo. Diba? Gano'ng kabuti ang Panginoon para matulungan kami. Ang problema pa rin, hindi namin ma-bill out lahat. Kaya sabi ko, magpo-promissory note na lang ako, babalik na lang ako bukas. May transfer lang agad. Kasi urgent na eh. Ang dami pang leche-bureche dyan sa sa mga naka-duty dyan. Tumagal. Tapos ramdam ko na nakukulitan na kayo sa amin. Yung time na last na yon na babalik ako sa inyo. Ang dami-dami nyo dyan sa ang dami-dami nyo dyan sa nurse station. Ang dami nyo nagsusulat. Nung nakita nyo lumabas na ako dun sa room, papalapit na ako sa inyo, bigla kayong nawala. Ako lang yung tao na lumapit dun eh. So gaano kasakit yan? Kailangan namin ng assistance, hindi nyo magawa. Tinataguan nyo kami. Kaya kung experience lang yung hanap nyo, huwag kayo magsiksikan dyan, umalis kayo dyan. Kasi baka may mga bagong nurse na deserving mag-duty dyan, inaharangan ninyo. Kasi dun sa video na yan, kung di pa nag-trending yan, 6.2 million views. Ang daming mga taga-Quezon na nag-message sa akin, nag-comment sa akin, na ganun din halos yung nangyari sa kanila dyan sa hospital na yan. And isa lang din yun isa lang din naman yung nagiging problema eh. Yung mga nurse ninyo dyan, alam yung ganyan yung magiging kahantungan nyo dyan sa loob ng QMC, ng hospital na yan. Kumbaga, expect worse, kailangan kayo ng mga tao. Kasi kung marunong kami, hindi naman namin kayo kailangan, 'di ba? Common sense lang 'yun. Hindi kami hihingi ng tulong kung kaya namin, kung marunong kami. Nung inaasikaso namin 'yun, nung time na 'yun, may ambulance pa sa labas, 'di ba? Nung nilipat nyo kami, nung dala-dala nyo na yung anak ko, yung mag-ina ko, tanda ko pa rin kayo mga nurse na yan. Hindi ko kayo kinalimutan. Tinatak ko kayo sa isip ko. Alam nyo na yung duty nyo eh. Ginagawa nyo na yan araw-araw, maghatid ng pasyente. Simpleng pagtulak lang ng wheelchair, babangga kayo sa pader, babangga kayo sa elevator. Ilang hose yung nakasaksak dyan? May swero, may oxygen, may NGT. Ilang hose yan? Tapos bumabangga-bangga kayo. Salamat din talaga sa Panginoon kasi alam ko, pinigilan niya ako ng mga panahon na yun. Pero kung hindi, siguro baka ibang trending yung napapanood nila ngayon. Baka ibang trending yung naging video ko. Kasi yung nurse na kasama namin dun sa ambulance, nainis din yun sa akin pero pinaliwanag nung guard. Kasi yung guard, salamat din dun sa guard dyan sa emergency room. Kilala din kita, natatandaan din kita sir. Salamat sa pag-unawa. Yun yung time na nagagalit na ako kasi wala yung ambulance. Kasi naghatid. Sabi ko kung napaaga sana, pabiyahe na lang kami, sasakay, hindi naalis na. Naghintay pa kami doon ng 1 hour sa emergency room na yun. Sa labas pa kami naghintay. So hindi namin alam kung anong nangyari sa anak ko, so na-expose pa kami sa labas, diba? Then naiinis pa yung unang nurse, ang dami daw, pa-wait lang. Then yung guard, lumapit sa akin, sabi ko doon sa guard, umalis ka dyan sa likuran ko kasi alam ko yung gagawin mo. Ako yung i-restrain mo, ganyan. Pinaliwanag ko sa kanya na kanina pa kami nag-aasikaso nito. Alas 4 na lang umaga, hindi pa tayo nakakaalis, 'di ba? So, salamat dun sa guard kasi inunawa niya kami. Kasi ako, dala-dala ko yung
Alam niyo yung bag na pang hiking, yung backpack na malaki, 50 liters yata yon, pang hiking na bag namin. Puno yun. Then meron pa akong pouch, ay yung duffel bag. Tapos yung mga water, nandito. Talagang isang ganun ko yan. Pagdating sa UniHealth, nakasikaso kami ng doctor. General pa lang yun, yung doctor, parang general physician niya tatawag dun. Nagsabi na siya na, tingin ko dyan, daddy, possible operahan yan. So, marami na akong theory na, sige, kumbaga panatag na yung loob ko na operahan. Operahan nyo na. Pero sabi niya, titingnan pa rin niya ng pedya na naka-assign sa kanya. Parang pinalagay niya lang din yung loob ko na yung mga doktor natin dito is magagaling. Kumbaga, yung binibigay niya sa akin is assurance na whatever happen, sure kami na yung operation is magiging successful. Kung magpa-positive kami, hindi kami tatanggapin ng hospital. Ang babait po ng nurse and mga facilitator dyan sa UniHealth Quezon. Pang 8 a.m., dumating na yung pedya doctor niya. Yun yung hinahanap ko sa doktor, yung asikasong ganun. Alam namin mag-asawa na talagang critical na yung anak namin. Shoutout kay Dr. Mercado dyan sa UniHealth Quezon. Maraming salamat po. Siya yung nag-decide kaagad na tumawag ng surgeon. Actually, may dalawang option si Dr. Mercado dyan sa UniHealth. Hindi ko na natandaan yung isang name, pero yung isa, yun nga, si Dr. Limhoco. Yun yung tatay. Kasi dalawang surgeon niya na Limhoco, nakilala dyan sa Lucena, na dumuduty din sila sa Mount Carmel. Yung anak, and then yung tatay. So, yung tatay yung pumunta sa amin. Good thing lang kasi nung tinawagan is along the way na rin siya. Papunta na rin siya dun sa UniHealth. Kaya talagang dun sa mga nangyayari, all things work together for good talaga. Sabi nga sa Bible, Romans 8:28. Gumagawa talaga ang Panginoon na hindi mo alam. In mysterious way, na hindi mo inaasahan. Yung time na yun, talagang timing lahat. Papunta na yung doktor. Pagpasok, chinek lang yung tiyan. Wala pa siyang tinitingnan na CT scan. Sobrang galing. By experience na nga, yun yung sinabi niya sa term niya. Sabi ko kasi, Dok, paano mo nalaman? Ay, by experience na to. Alam ko na yan. Yung mga paglobo ng tiyan, yung mga symptoms niyan, talagang ang galing. Hindi siya magdi-decide na, i-line up na to sa operating room. Doon niya na ako kinausap na, 70-30 na lang yung chance natin dito kasi baka hindi kayanin. In short, yun yung niya baka possible tubuhan, hina yung pintig ng puso, yung paghinga niya, hindi nga nakakain at nakainom, wala siyang energy. Para sa akin, ang bigat nun kasi okay lang sa akin yung 50-50 kasi ang chance ko doon, tabla. May laban ka pa rin doon kahit tabla yun. May chance na lumamang ka doon. Pero yung kumbaga sa 70-30, sa bangka yun, nakatagilid na yun . Kaya ang bigat sa amin mag-asawa na ganun yung mangyayari. Parang nung balik sa'yo na masaya pa tayo nung mga nakaraang linggo, masaya pa tayo mga nakaraang araw. Tapos ganito na yung sitwasyon na kakaharapin mo kasi para ka naghahabol sa oras. Nung sinabi sa akin yun na 70-30, wala na ako nagawa nung kundi na lang. Magtiwala, mag-pray na lang kami. Tapos nakakaisip din kami ng worst na baka mawala yung bata. Hindi naman mawawala yun . Normal naman namin maramdaman yun. Hindi naman kami graduate ng medicine. Puro computer ang tinapos namin mag-asawa. Sa mga electrical yan, marurunong kami yan. Yan ang mga tinapos namin, electronics. Hindi namin alam kung paano i-handle yung situation. May pinapirmahan nga sa akin doon yung doktor. Hindi ko na binasa yun, pinirmahan ko na lang. Sinasabi ko dun sa father ko, paano ba yung pinirmahan ko. Sabi niya, huwag mo nang intindihin yun. Ang mahalaga, buhay yung bata. Ang mahalaga nakasurvive. For me kasi parang iba yung sitwasyon na alam mong may sakit yung patient mo. Dadating ka sa sitwasyon na gano'n na parang mag-aagaw buhay. Hindi mo man i-expect sa sarili mo yun. Pero alam mong may mangyayari. Pero yung sa amin kasi, masaya pa tayo mga nakaraan. Kasi dito ka na sa sitwasyon na para ka naghahabol ng oras. Pero pinilit namin. Humingi kami ng suporta sa moral support. Yun na yung time na nagtumawag kami sa mga kamag-anak namin, sa mga kaibigan namin, sa mga kakilala. Naging malapit din sa anak ko. Maraming tumutulong, maraming umaasa sa kanya. Maraming naghihintay na bumalik. Masaya kasi nakasurvive. Kaya nga sabi na sa ibang comment, may plano talaga yung Panginoon para sa amin, para dun sa bata. Maga nakipag-deal na ako kay God na sabi ko, Lord, buhayin mo lang yung anak ko. Babalik ako sa'yo. Mas ipa-priority kita, sabi ko. Naging priority natin yung mga makamundong bagay. So siguro yun lang yung may i-share ko sa video na to. So siguro mga ka-bless, dadako na tayo dun sa pinaka-importanting question. Kamusta na si Sofia? So, halika dito. Come here. Yeah. Wait lang. 1, 2, 3. Yeah. Say hi to the viewers. Hello, vlog. So, si Sofia po is 4 years old. Nasa daycare na siya and turning 5 ngayong April.
this 2024. So ito na siya ngayon, after siguro ng operation, mga siguro mahigit 1 month siyang nagpahinga sa school, and then yun, bumalik na siya. Updated naman siya sa mga check-ups niya, and then also dun sa condition niya kasi may nakatutok sa kanyang pedya. Shoutout niya pala dun sa mga doctors niya, dun sa mag-asawa kay Tita Jojo and Tita Iya Pasamba. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Sa Seventh-day Adventist Church of Atimona. Huwag ka nang sumingit yan. Maraming salamat din po dun sa doktor, sa mag-ama, kay Dr. Limhoco, dun sa nag-opera, and then dun sa naging check-up doctor niya sa Mount Carmel, dun sa anak na po. So, sa condition niya po, okay na po siya. Say hi, dito ko tumingin. Hello po. Kamusta po kayo? Ang ingay-ingay mo lang pag walang camera eh. Doon sa mga nagtatanong ng condition niya ngayon, so sa mga nagtatanong ng condition niya ngayon, kung kamusta na si Sofia, ayan, napanood niyo naman. Healthy na po ulit, malikot na ulit, malakas. Bagaman dami nagsasabi nakaka-opera pa lang, huwag mong patakbuhin, ganyan. Hindi naman po talaga namin pinapatakbo. Then nung heal na yung sugat niya, may mga nagsasabi pa rin na may ano pa yan sa loob. Pero kasi syempre, magtiwala tayo dun sa mga doktor niya, wala na siya nararamdaman sakit. Maluwag sa dibdib bilang isang magulang. Aral para sa amin, siguro spiritual beliefs. Sana maging inspiration nyo rin po na no matter what, kung ano man ang dumating sa atin na challenges, laban lang tayo. Kung hindi mo alam kung sino kakampi mo, meron nasa taas. Mag-pray ka lang, didinggin yan. Kahit nakalimot ka sa kanya, hindi kanya tatalikuran. Magbibigyan ka niyan palagi. God is good all the time. Normal lang na magalit tayo sa hospital. Siguro, everybody deserve a second chance. Sa mga nagtatanong din kung bakit hindi ako nagsampa ng kaso, kasi may mga kumbaga, pwede naman. Para sa akin kasi, everybody deserve a second chance. Nabuhay naman yung anak ko eh. Siguro kung maririnig nila tong video na to, yung sa nag-trending na video natin, siguro sana ma-realize nila na kailangan nilang baguhin yung attitude nila. Kasi alam ko, pinaghirapan nyo rin yung license nyo, yung lisensya nyo bago kayo nakarating dyan bilang nurse. Napakahirap niyan. Ilang exam ang kailangan nyong ipasa para maging registered nurse kayo, magkaroon kayo ng license sa PRC. Kumbaga, sa isang iglap lang, marirevoke. Sana lang makarating to sa inyo. Gusto ko rin i-commend lahat ng mga naging nurse ng UniHealth. Bagaman mahal ang UniHealth, sobrang galing ng mga doctor, ng mga staff. Hanggang sa mga janitor nila, doon yung part na alam mong mahirap ka sa totoong buhay, pero pag nakapasok ka doon, feeling mo ang titled ka. Feeling mo ang yaman-yaman mo. Nakita din nila na nag-struggle na kami lumabas kasi ang naging bill namin is 285,000, turning 300 na. Siguro magti-300 kung isasama natin yung mga gastos namin sa pagkain. Ang first challenge doon is yung sa situation ng bata. And then yung pangalawang pagsubok doon is yung financial. Kasi kada araw, hindi ka na inaasikaso, cut na yung service sa'yo. Pag nag-i-stay ka doon ng 24 hours, parang may charge ka na 2,000 pesos. Dumadagdag yung 2,000 pesos dun sa 285. Siyempre, kakain pa kami. Siguro magsha-shoutout na lang ako dun sa mga nag-comment. Hindi ko po talaga kayo ma-replyan lahat. Tinatry ko kung ano lang yung magpop-up sa notification ko. Tinatry ko kayong sagutin. Lalo na yung mga nagpiping sa akin, nagme-message sa akin. Tinatry ko rin po kayong replyan lahat. So, special mention nga pala kay Miss Joanne Gonzalez from Nueva Ecija. Nakakatuwa lang nung napanood niya yung video. Nag-send siya ng Gcash. Akala ko scam. Next, Ma'am Joanne, gagawin kita ng video para makita mo yung inabot mo or pinadala mo na in-spend namin sa kanya. So, abangan nyo. At siguro dito ko nalang tatapusin tong video natin. Maraming salamat ulit sa lahat ng nanood. Naka 6,200,000 na tayo. Dami nun, 6.2 million views. So, nag-earn na po kami. Hindi ko lang alam kung pasasahurin tayo ni Facebook or ni Meta. So, sana naman po, subukan natin. First video natin to. At sa lahat na nag-follow sa amin, update ko lang, 26,000 followers na po tayo. At sana madagdagan pa yung sumusubaybay sa atin. Huwag po sana kayong umalis kasi ang content ko po talaga is sa motovlogging, about sa joyride, about sa family, yung mga napupuntahan namin, like pinopromote namin dito mga tourist spot dito sa amin. So sana po mag-stay tuned kayo sa amin. Malaking bagay na po yung yung watching hours ninyo, at huwag nyo po please, huwag nyo pong i-skip yung ads. Diyan po tayo kikita sa ads na. So yun lang po siguro, mga ka-bless
ka-bless, maraming salamat sa kung umabot ka sa video na to, sa last part. Maraming salamat sa iyo. Kung naging related ka dun sa kwento namin, kung nandun ka sa kwento na yon at hindi kita nabanggit sa video na to, patawarin mo ako. Pero alam ng Panginoon kung tumulong ka sa amin, ibabalik niya sa iyo ng doble at triple pa. Siguro dito na lang mga ka-bless at maraming salamat sa inyo at lagi mag-iingat.